topic natin pag-uusapan ngayon ay pinamagatang illuminate. Amen. Illuminate. Ano po bang ibig sabihin ng illuminate? It is to make visible or bright by lighting up. So ibig sabihin, mayroon ng presence of na kunting light. Pero pag illuminate mo siya, mas titingkad para mag-radiate yung kanyang ilaw. Perfect example niyan is the moon. Di ba yung moon, napag-aralan natin nung nasa nursery tayo. I don't know kung anong level kayo nung napag-aralan nyo. Yung moon, wala naman siyang kakayahan na mag-bright. Pero because of the reflection of the sun, nagkakaroon siya ngayon ng brightness. So that is a perfect example of illumination. Amen. So ano yung mga biblical context po natin? Okay, so hindi ko na binabadali kasi alam ko na init na kayo. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. So there was darkness. Amen. In the beginning. And the Spirit of God was hovering over the waters. Kagaya po pagkabago tayo sa lahat ng mga bagong OFW dito or mga visit visa, if you wanted to start up your life, okay, galing kayo siguro sa from the Philippines and then you wanted to start here, parang everything is formless. Everything is empty. Okay? Kasi pag galing mo sa immigration, congratulations dahil nakapasa ka sa immigration. Pagdating mo, dala-dala mo yung 20 kilos tawag dito, na luggage mo. And then pupunta ka doon sa flat ngayon. Tapos mapalad ka kung ang papasukan mo ay flat na walang makapartition, wala kang makashare. And then it's formless and it's empty. And it's up to you to decorate it. Pagbukas mo ng pintuan, dahil kadalasan dumarating dito yung mga OFW pag magabi, pagbukas mo ng pintuan, okay, there's complete darkness. At anong unang-una mong gagawin? Magchat-chat ka na ba agad sa pamilya mo na nakarating ka or maghanap ka muna ng ilaw? Di ba maghahanap ka muna ng ilaw? Because ilaw is very important. Light is very important to each and every one of us. And doon pa lang sa beginning, when God created the world, the universe, when God created the universe, ang una niyang nakita is there was darkness. So ibig sabihin, darkness is not God's will. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, darkness is not God's will. That's why in the beginning, He created light for us to see the wonders, for us to see the beauty of the world, for us to see the magnificence of God, ang kanyang mga creations, na kagaya ng katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Or mabait. Maganda or mabait? Amen. Maganda yan. Gwapo yan. Amen. And then, proceed tayo sa verse 3. And God said, let there be light. And then, boom! There was light. Ganyang ka-powerful ang Panginoon. Try nyo mamaya pag-uwi nyo yung bahay. Sabihin nyo pagka naputulan ko ng kuryente, let there be light. Pagka walang light, ibig sabihin, hindi ka powerful enough to perform a miracle. Okay? So sabi niya, let there be light. And there was light. Imagine mo yung power ng Panginoon. Okay? Salita lang. Salita niya na nagkatawang tao. Yun si Jesus Christ. Let there be light. And there was light automatically. Hindi sinabi ng scripture, there was light after 2 seconds. There was light after 2.002 milliseconds. Immediately, pag ang Panginoon nagsalita sa atin, there is power. Amen? Kahit anumang sitwasyon mo ngayon, nasa darkness ka man ngayon, the Lord is going to instill and install a light in you. Actually, meron ka ng light. Umaandap-andap lang, nalobat ka lang. Because you did not activate it. Kagaya kanina, nawalan daw ng ng power. Okay? God saw that the light was good. Ulitin nyo nga, light was good. And He separated the light from the darkness. God called the light day and the darkness He called night. And there was evening and there was morning the first day. So sa first day pa lang, God has made sure na meron na tayong ilaw, meron na tayong liwanag dahil nga naman napakahirap maglakad na nasa dilim. Tama? Sinong gustong-gustong naglalakad dito sa dilim? Yung mga gumagawa lang ng mga maling milagro. Sino? Tapikin mo katabi mo, gumagawa ka ba ng milagro? I believe wala nang gumagawa ng milagro dito, Okay? So God's first act is to deal with darkness. Sa umpisa pa lang, mayroon ng darkness. At ang mga tao, ewan ko ba, gustong-gusto din nila to live in darkness. Okay? Ayaw ng Lord na nangangapa tayo. Amen.
Sabi ng James, let me just give you some biblical references about light. Sabi ng James 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So ibig sabihin, light is a gift from the Father of lights. Amen? Kaya pag may liwanag ang buhay mo, tingnan mo yung katabi mo, may liwanag bang buhay niya? So, sabi niya, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights. Saan daw nanggaling ang light? From God the Father. That is gift for us. Sabi ng John 8 verse 12, and Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Are we followers of Jesus? Ang tanong, kung followers talaga tayo ni Jesus, bakit nangangapa pa rin tayo sa dilim? Saan nagkamali? Yung scripture bang may mali or tayo ang may mali? Malamang tayo ang may mali because Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Sabi pa ng John 9 verse 15, while I am in the world, I am the light of the world. Sabi ni Jesus, hanggat nandito ako, I will be the light of the world. Pero nakakapagtaka, sinabi ni Jesus that He is the light of the world. Pero sinabi din naman niya sa Matthew, na pag-aaralan natin ngayon, is you are the light of the world. So ibig sabihin, bago sinabi ng Lord that we are the light of the world, siya muna naging light, and then He has to pass on that light to us. Amen? Kaya napakalaki po yung responsibility natin bilang mga born-again Christians, bilang mga disciples, bilang mga sons and daughters of God to continue what God has started. Sinabi ni Jesus Christ, you can even do more than this. Kasi ang ating Panginoon, He just ministered from 30 years old to 33 years old. Nag-minister lang siya, although marami naman siyang ginawa from 0 to 30 years old. Pero yung public ministry niya started when He was 30, when He was baptized by John the Baptist, hanggang sa namatay po siya, that's just 3 years. Kaya sinabi niya that you can do more than this. Kayo, mga ilang taon na tayo mga Christians. We are more than 5 years. Kaya dapat mas marami na tayong nagagawa. But that does not give us the entitlement na mas powerful tayo kay Jesus Christ. Ibig sabihin, God has only mandated us. Ibig sabihin ng mandate, He has empowered you. He has given you the power and authority to trample snakes and scorpions. Okay? He has given us the power and authority to go and make disciples. Yun ang sinabi ng ating Panginoon para maituloy natin kung anong naumpisahan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Or iniisip nyo pa rin yung mainit? Kung iniisip nyo mainit, mas mainit po dito. Amen. So, ang ating main topic ay matatagpuan po sa Matthew chapter 8, verse 14 to 16. Okay? And bago yan, may verse 13, you are the salt of the world. Mamaya, i-discuss ko din po yan. So punta muna tayo dun sa 14 because we are discussing about light. Verse 14, you are the light of the world. Please take note of this. Tingnan niyo po. Sabi niya, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Take note of this. Sabi ng Lord, you are the light of the world. Okay? Kasi may napansin akong sinabi ng Lord, you are the light of the world, and then a town. Ibig sabihin, yung mundo, di ba, mas malaki. And then pinaliit ng Lord. A town, sabi niya, built on a hill cannot be hidden. Okay? From world and then town, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it in a stand and gives light to everyone in the house. So there is world, there is town, there is house. Amen? Anong ibig sabihin yan? Dapat nag-radiate yung ilaw natin, okay, hindi lamang sa house, okay, kundi pati sa community na nakakabilong tayo and then entire the world. Nagets nyo? Hindi lamang po dapat tayo nag-radiate sa mga bahay natin. Hindi lamang po dapat tayo nag-radiate sa mga companies natin. Dapat kung saan tayo, nilagay ng Panginoon, mag-radiate tayo with the objective or aim na mag-radiate po tayo entire the world. Amen? At yung pag-radiate natin, yung ilaw natin na yan, it is empowered by God. Kaya pag hindi umiilaw yung katabi mo, baka napundi yan. Tingnan mo nga, napundi ka ba?
Mamaya sasabihin ko bakit tayo napupundi. Okay? So, what is the origin of the light? Ito napakaganda. According to research, ang etymology or the origin of the word light came from the word phos. F-O-S. Which at present times, ang phos na yan is translated into photo. Okay? Picture. Ano ibig sabihin ng picture? That is an image. Okay? Image which is exactly the same kung let's say for example, picturean ko to, okay, yung photo, sakto siya, di ba? Ibig sabihin, yung light na to, nung sinabi ng Panginoon, He is already saying that through light, magmamanifest dapat ang Panginoon sa atin. Through light, that it already resembles His characteristics sa ating mga tao. Nagets nyo? Okay? Through light, okay? Through light, nagmamanifest dapat yung characteristic ng Panginoon. That's why we were called to be Christ-like. We were called to have the mind of Christ. Tapikin mo katabi mo, do you have the mind of Christ? Amen? Dahil kung wala pa siyang mind of Christ, then baka kulang yan sa prayer. Kulang yan dapat sa kulang yan sa pagbabasa ng Bible. Okay. Number 1, be a functional light. Sabi ng verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. Let's say for example, itong mga chandelier na mga ito. Sa tingin nyo, kung lalagay natin yung mga chandelier na yan dyan sa ilalim ng upuan nyo, what would be the impact? Hindi yun ang use niya, di ba? Because the use of light is ilalagay sa taas and then it should give light to the whole space. It should give light to the whole darkness. Amen? So dapat, maging functional light din naman tayo. Hindi dapat tayo aandap-andap. Okay? Ano ba yung mga light natin? You have to be a light of the world. You have to show genuine love to your family, genuine love to your husband and wife, genuine love to your children. Okay? You be kind. Huwag lang tayo maging kind sa mga animals. Kasabi niya, be kind to animals. Yung katabi mo, that is the highest form of animal. Scientifically. Okay? But we have to be kind to one another. We have to forgive. Okay? We have to forgive one another. We have to be humble. We have to be generous. Okay? That is the ultimate goal to glorify the Father. Kasi sabi niya doon sa kanina, sa verse, okay, sabi niya, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So yung mga tao, i-glorify nila ang ating amang nasa langit pag nakita nila na may light tayo. Tama? Dahil kung hindi nila nakikita our Christ-likeness, hindi nila nakikita ang pagbabago sa buhay natin, they will not glorify the Father in heaven. Kaya napakalaki po yung responsibility po natin mga magkakapatid. Amen, tapos mo katabi mo, napakalaki ng responsibility mo. Na pag sinabi mo na binago ka na ng Lord, pag uwi mo sa flat nyo, dapat hindi ikaw yung nangunguna para makipagchismisan, dapat hindi ikaw yung nangunguna para makipagmalditahan, dapat hindi ka nangunguna yung mga negative attitudes ng isang normal na tao. Amen. I do understand na maraming nangyayaring ganyan, but the reason bakit hindi tayo makakapag-invite minsan is because people see us, lalo na sa trabaho, pag nagmamaldi-maldita ka sa trabaho mo, kung akala mo kung sino ka sa trabaho mo, hindi mo ma-invite sa church, number 1 na sasabihin niya, paano ako mag-church ang maldi-maldita mo? Paano ako mag-church ang ugali mo nga, hindi mo mabago-bago? See? Because people, you don't expect people to read the Bible. Lalo na yung mga wala pa sa pananampalataya. Shortcut ang gusto niya. Everyone wants shortcut. Kagaya natin, gusto natin 3-in-1 coffee. Gusto natin instant noodles. Gusto nila shortcut din. Sabi niya, ipakita mo muna sa akin na binago ko ng Lord bago ako makapag-church. Hanggat hindi ka binabago ng Lord, hindi mag-church ang ini-invite mo. Amen? Maliwanag po ba? So be a functional light. Number 2, remember that light should be used in darkness. Amen? Anong purpose ito kung marami ng ilaw tapos lalagyan pa natin ng ilaw? Wala, di ba? Dapat yung ilaw na yan, ilagay natin sa darkness para magkaroon ng purpose, maging functional. Amen? Yung ilaw natin, let's say for example, may dala-dala akong bombilya. Lahat tayo, may dala-dala tayong bombilya. Ipikit yung mata nyo. Okay, matulog Imagine mo na may hawak-hawak ka na bombilya. Yung katabi mo, may hawak-hawak din na bombilya. Okay?
O, ano mo na, i-open mo na yung eyes mo kasi ba makatulog ka. Isipin mo lang na marami tayong hawak-hawak na bumbilya. Hindi naman yung sa patay no na maraming mga bumbilya. Okay? Isipin mo, pag lahat tayo may hawak na bumbilya, anong mangyayari dito sa room na to? Sobrang liwanag. Pero nakakatulong ba na sobrang liwanag tayo nandito? Nakakatulong ba? Hindi, kasi maliwanag na. What if, isa-isa tayo lalabas, pupunta dyan sa mga rooms ng hotel na to, let's say walang nakatira dyan, at ang purpose natin is paliwanagin tong hotel na to. Kung isa-isa tayo pupunta dun sa mga rooms na yon, did we apply the purpose of light? Ganon din po tayo sa buhay po natin. Hindi pwedeng hawak-hawak natin yung bumbilya, hindi pwedeng hawak-hawak natin ang liwanag, at hawak lang natin, ina-apply lang natin dito sa church. Because until and unless you go out of this church, you go out of this building, you go out of this room, hindi mo magagamit yung ilaw para ilawan ang nasa dark. Maliwanag po ba? We cannot extend our influence here in the church. Your influence should be exercised outside of the church. Tama? Kaya hindi pwede na mag-i-invite ka ng mga nag-church na. Hindi pwede na mag-invite ka ng mga ligtas na. Dapat invite mo yung mga hindi pa ligtas. Know your purpose. Tabi mo. Know your purpose. And then number 3, share the light too. Your light won't diminish anyway. Pagka may hawak-hawak ko na ilaw, kunwari, tas binigay ko kay bro. Okay, sabi ko sa kanya, pasa ko lang sa kanya, bro, o gamitin mo tong ilaw na to. Nabawasan ba ako ng ilaw? Of course, siyempre, nabawasan ako ng ilaw. Pero nawala ba yung ilaw? Hindi, existing pa rin yung ilaw. Amen? Kaya ipasa natin yung ilaw. Okay? And I hope na nagre-reveal na sa inyo kung ano yung mensahe na bibigay ng Lord sa atin ngayon. Light is meant to be shared. Amen? That they may see the good deeds and glorify the Father. Yung ilaw natin, ipasa natin. Okay? Wag mong hawakan lang yung ilaw. Ikaw din. Ano tawag dito pagka, ano yung Tagalog sa yung nag-cramps? Ha? Mamanhid ka sa kakahawak mo. Amen. Thank you. Thank you for that rescue. Okay. Sabi ng 2 Corinthians verse 4, verse 4, the God of this age, okay, take note of that, is small g. The God of this age, Satan, has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Amen. Lahat tayo supposed to be, may mga ilaw tayo, tama? Basically, pagka born again Christian ka, pag nakakilala ka kay Lord, pagka disciple ka, dapat meron kang ilaw. However, Satan, kontrabida si Satanas ayaw ng may light. Kasi nga, pagka si Satanas, nagtratrabaho siya sa darkness, and anyone who works in the darkness, ayaw niya ng liwanag. Amen? So ngayon, ang gusto ni Satanas is i-blindfold ang mga mata natin na makakita tayo ng liwanag. Yun ang pinaka-purpose ni Satanas. Kaya minsan, sa mga decision-makings natin, parang feeling natin gray area siya. It's very cloudy. Okay, it's very cloudy because Satan wants to tell you that, okay, you do it your way. Kasi pag dadaan ka sa prayer request, ang daming daming mga sasabihin ni pastor. Okay, baka hindi ka pa niya payagan na mag-asawa niya pagka siyang liligawan mo. Mga ganun sasabihin ni Satanas. Okay? And then later on, pagka pinurso mo siya, doon ka pala papalpak. Okay? There's so many ways that Satan is blinding us. Youth. For example, Satan is blinding you through social media. Okay? Di ko alam kung implemented na yung mga below 15 dito, dapat hindi sila pwedeng mag-social media. Pero pagpapasok ng mga youth na mga to, pupunta sila sa school, kung ano-ano mga pakana ng mga classmate nila. That's why you, youth, you should be a light to your school, to your classmates. Are you a light? I want to hear amen. Are you a light? And you have to pass on that light to your classmates, to your teacher, to your school, to your community. Amen? You can't be a casual light. Ano ibig sabihin ng casual light? Okay, minsan, maliwanag, minsan, hindi. Mas maraming hindi, mas kunti yung maliwanag. Para kang seasonal light. Ano ibig sabihin ng seasonal light? Parang Christmas light.
Umaandap-andap ka lang pag December. Ano na ngayon? August na. Ilang months na lang, aandap-andap ka na naman. Okay? Pero yung Christmas light, talagang ano siya, ang function niya is aandap-andap. Pero bilang mga Kristiyano, dapat hindi tayo aandap-andap. Amen? Dapat yung role natin bilang Christians is malakas yung ano natin, yung ilaw natin. Na kapag bukas natin yung pintuan, let there be light. Kamo, pag open, lahat ng mga ipis, lahat ng mga surot, tatakbo. Di ba yung mga ipis, mga surot, ayaw nila ng light? Kasi mga pisti, sabi pisti. Okay, mga peste. Ang mga to, yung mga peste ayaw nila ng light. Kaya tignan mo sa trabaho mo. Minsan may mga may mga nag-attitude peste ng mga katrabaho. Pag i-correct mo sila, magagalit sila sa iyo. Tapos sabihin nila, bida-bida ka na naman. Di mas maganda yung bida-bida ka, at least na-correct mo sila, kaysa naman yung nakipeste-peste ka sa kanila, asan yung light? Okay, asan yung light? Asan yung ilaw? Amen? People have lost their common sense. Okay? Ang daming mga nawawalan ng common sense ngayon. Okay? And I don't want to make a public apology here or anything, but the Bible is true. Ang dalawang gender lang is what? Male and female. Nowhere in the Bible that you can see a transsexual, tawag dito, yung third sex. Okay? But politically motivated people tell us that there's a third sex. Pero sa Bible, walang third sex. Even doctors of philosophy, even masters in philosophy, naniniwala sila sa mga ganung mga paniniwala, politically motivated. But the Bible is inerrant. The Bible is 100% true. Ibig sabihin ng principle of inerrancy of the Bible is 100% true. So ibig sabihin, kung wala sa Bible yung sinasabi mo, ikaw yung may mali, hindi yung Bible. Amen? That's why people have already lost their common sense. Ano pa mga example? God is the author of marriage. Amen? But people get married and then later on they divorce. Normal na lang sa US. Bibigyan ko kayo mamaya ng statistics. Normal na lang sa US and even other countries. I think Maldives yung pinakamataas na divorce rate. Yung iba naman, ayaw na lang talaga nilang magpakasal. Natakot na sila. Why? Because these people who get married are not in the light. Kaya napakalaki po yung responsibility natin bilang mga Christian husbands and wives na ipakita sa kanila ng pagpapakasal is a sacred covenant at pag nagpakasal ka, mag-e-enjoy ka until your last breath. Kaya nga diba, ang sinusumpahan doon is, I promise to love you until you die. Or till death do us part. Okay? Till death do us part. Amen? Kaya mga iba natatakot na sila, ayaw na nila mag-asawa, gusto nila mag-alaga na lang ng mga aso. 1 John 1 verse 5. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light, in Him there is no darkness at all. Sabihin mo, in Him there is no darkness at all. Pikit mo ulit yung mata mo. Sige, pikit mo ulit yung mata mo. Can you see light? Or can you see darkness? You see darkness. O sige, pikit mo yung mata mo. Can you see light? Kung wala ka pa rin nakikita, baka bulag ka na, kapatid. May nakikita ka na light. Kasi ang light na to, kaloob ng ating Panginoon. Okay? If you are still experiencing darkness and you proclaim that you are a born again, and you proclaim that you are a son or daughter of God, and you still experience darkness, kapatid, you have to check it out. Baka may problema ka. Baka wala ka or tumatakbo ka lang sa presensya ng ating Panginoon. Tapikin mo katabi mo, baka tumatakbo ka lang. Darkness cannot overcome Christ. Amen? Because Christ is light. Sinong pwede makapag-overcome sa darkness? Sinong pwedeng makapag-overcome sa darkness? Sinong pwedeng mag-overcome kay Christ? Wala. Amen? Kaya, sinabi ni Jesus Christ, I am the light. And then sinabi niya, you are the light. Ibig sabihin, wala dapat pwedeng mag-overcome sa atin. Dahil kung may mag-overcome sa atin, it's because, number one, you have given that person or you have given Satan the legal right
Okay? You have given him the legal landing right para i-overcome ka. Amen? Always remember this, Satan cannot intrude you unless you open the door. Tapikin mo katabi mo, unless you open the door. Kayong mga ano dito, no? Yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, maintain your purity. Hindi naman makakapasok yung isa kung hindi nag-open yung isa. Amen? Sinong guilty dito? Wag niyong gagawin yon. Okay? Bad yon. Tapikin mo katabi mo, bad. Pakasal ka muna. Revelation chapter 22 verse 5. There will be no more light. They will need the light of a lamp they will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. So kung ngayon, aandap-andap ka, pagdating natin sa langit, you are a permanent light. Amen? Na-imagine mo yung sarili mo that you will be a permanent light kasi wala nang gabi, puro na lang araw, puro na lang liwanag. Okay, kaya tingnan mo yung katabi mo kung maliwanag siya. Baka nandyan yung presensya ng Lord sa kanya. Sige, tingnan mo kung maliwanag siya. Nagliliwanag ba yan? Kung hindi yan nagliliwanag, ikaw ang ilaw niyan. Baka may problema yan, kapatid. Huwag naman sana na walang pera yan. Baka mamaya ikaw yung magbibigay ng liwanag. However, kahit anong problema yan, tapikin mo, may liwanag. May himala. Amen? May liwanag ang Panginoon. Hallelujah. Palapahan po natin ang Panginoon. Sabi niya, I will push darkness with my light. Imagine mo, God will push darkness with His light. Kaya lahat ng mga yung mga nagagawa natin ng mga problema dati, number one question ng mga bagong mga mananampalataya, sabi niya, Pastor, bakit po nung hindi pa po ako nag-attend sa church, wala naman po akong mga problema. Hindi naman po ako dumaan ng ganitong pagsubok, hindi naman po ako nabaon sa utang, hindi naman po ako nagkaroon ng problema sa relationship ko. Hindi rin po ako nagkaroon ng problema sa trabaho. Pero napansin ko po, sa kaka-active ko po sa cell group, sa kaka-active ko pag-attend sa church, bakit po ngayon nagsisilabasan ang aking mga problema? Tinanong ko siya, bakit? Sagot niya sa akin, nagtatanong po ako, Pastor. Okay. Why? Kasi hindi mo pansin na may problema ka nung nasa dark ka. Di ba? Hindi mo naman alam na may problema ka kung nasa dark ka. But when you allowed God to penetrate your life, when you allowed Jesus Christ to come into your life, nagkaroon ngayon ng kaliwanagan. Nung nakita yung kaliwanagan, nakita mo ang daming mga surot, ang daming mga kung ano-ano dyan, mga kalat. Kasi dating problema mo na yon. Amen? Anong mas gusto mo? Yung problema na yon, yung nasa darkness ka pa, or binuksan ng Panginoon at pwede mo nang linisan? Sabi ng Panginoon, anak, lilinisan natin yan. Anak, isa-isahin natin yan. Mas maganda na inopen na po nabuksan na yung ilaw, kaysa naman tatagal pa yan. Dahil habang pinapatagal mo yung problema, magiging matagal ang solusyon. Okay? Hindi ka makakaagpas dyan. Tapikin mo katabi mo, solve your problem now. Amen? Sino may problema dito? Sino yung mga lumalabas na yung mga problema dito? Magpasalamat ka because God has already enlightened you. Kagaya din sa mga mga sinehan. Sino dito yung mga pumasok na sa sinehan? Lahat tayo nakapunta na sa sinehan, tama? Pagpasok mo sa sinehan, maliwanag ba? Madilim. Tama? Habang naglalakad ka, madilim yung sinehan. Tapos, kailan mo pa mag-flashlight, di ba? Tapos titignan mo, yung pala, may nagkikiss na sila, ganyan-ganyan. Tinitignan ng mata natin, ganyan. Pero pag upo mo doon sa upuan mo, biglang lumiliwanag. Tama? Pero, dark pa rin yung sinehan. Ganon din sa atin, sa buhay natin. Minsan, akala natin maliwanag na. Kasi ang tagal-tagal mo na sa dark, parang normal na lang sa'yo sa lahat. Normal na lang sa'yo, parang, okay na, maliwanag ng buhay ko. Pero kapatid, meron ka pang ikakaliwanag. Amen? Pagpapasukin mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo, especially the VIPs, meron ka pang ikakaliwanag. Sino po yung mga VIPs ngayon? Magtaas po ng mga kamay.
Amen? Welcome po sa Wi-Fi with. Meron pang ikakaliwanag ang mga buhay nyo. I don't know what you are going through right now, okay? I don't know kung anong mga sitwasyon nyo sa buhay nyo na bakit kayo napunta dito. Siguro minsan kasi pinipilit lang tayo naman nag-i-invite sa atin kasi alam nila may problema tayo. Amen? O di kaya wala lang talaga tayong ginagawa, okay? Or sabihin mo kasi parati, maglalaba po ako. Ito pag Sunday, huwag kayong maglaba. Kaya yung washing machine ang maglaba. Okay? Sabi, maglalaba po ako. Excuse me, yung washing machine naglalaba, kaya ka nga naglalagay sa washing machine. Ang trabaho mo lang magsampay. Or kung social ka naman, yung let your washing machine have the dryer, okay? Tapos kung mas social ka pa, siya na magfo-fold. Okay? May mga ganun mga technologies, pero hindi ko pa nakita dito sa Dubai. But anyway, thank you so much for coming. I know na maliliwanagan kayo ngayon. I don't know what you're going through. Kung nasa darkness man kayo or may liwanag na kayo, kung nasa liwanag man kayo, maraming salamat dahil liliwanag ka pa. May ikakaliwanag pa po kayo. Amen? So, yun po yung tungkol sa liwanag. Amen? Ngayon, balik tayo doon sa verse 13. Sabi niya sa verse 13, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown and trampled underfoot." Okay, ano ba yung history ng salt? Ang salt sa time ni Jesus is a very precious commodity. In fact, yung mga Roman soldiers, ang kanila pong sahod ay salt. Kaya nandyan nanggaling yung tinatawag na salary. Yung salary came from the word salarium. Okay? Kaya magpasalamat tayo dahil advance na tayo ngayon dahil ayaw ko din namang tumanggap ng asin. Imagine mo, kung 20,000 yung sahod mo, tas 20,000 kilos na asin. Okay? But that was the time of Jesus. Siyempre, nag-a-advance na tayo. Amen? At yung salt, until now, okay, lumaki po ako sa probinsya, kinalakhan ko pa yung paniniwala na masyado ka nang mahirap pagka wala kang asin sa bahay nyo or pagka naubusan ka ng asin sa bahay nyo. Sino po yung mga kagaya ko po na naniniwala nakalakihan po namin, ganon sa probinsya, sa Ilocos. Parating sinasabi ng mga kapitbahay namin, pag wala kang asin sa bahay mo, sobrang kahirapan na po yan. Okay, and I remember the sister of my father who lives in Pasukin, Ilocos Norte, they produce salt. Tapos pupunta siya sa amin and then ibabarter niya yung salt into rice or money. That's how precious salt is. And of course, yung salt ang nagbibigay ng lasa sa pagkain natin. Tapikin mo yung katabi mo, nagbibigay ka ba ng lasa sa buhay ko? Yung asawa mo, maalat-alat yan. Nagbibigay ba yun ng lasa sa buhay mo? Dahil kung hindi yan nagbibigay ng lasa, budburan mo ng asin. Amen. So ano po yung mga gamit ng mga salt? Salt is used to preserve, to protect, and to purify. Imagine mo, nung time ni Jesus, wala pa mga refrigerators. Amen? Kung magkakatay ka ng kambing, kung magkakatay ka ng kalabaw, magkakatay ka ng porky, oink, masisira yan agad pag walang salt. Okay? Kaya sa Mountain Province, sa Cordillera, may tinatawag silang inasin. Amen? Masarap yung inasin. Pag nag-travel kayo sa Pilipinas, punta kayo doon and then try yung inasin. Tapos lalagyan ng pinikpikan. Ang tawag doon sa inasin is etag. If I get it right, masarap po 'yon. Na-preserve po siya. Paano yung ginawa? Nilagyan ng asin, tapos inuod ng inuod, pero healthy na uod 'yon. Okay? Para ma-preserve and then maging masarap. Yung mga tuyo. Alam niyo po ba paano ginagawa yung tuyo? Nilalagyan ng asin. Hindi yan asukal. Okay? And then ano pang gamit ng asin? It is used to protect, okay, from decaying. Okay? And it is also used to purify. At medically speaking, kausap ko yung asawa ko kahapon, sabi ko, ano bang gamit ng salt or sodium? Sodium chloride ba, NaCl? Sa katawan natin, sabi niya, pagka walang sodium ang katawan natin, it could lead us to seizure. Okay? Manghihina ka at pag nanghihina ka, pwede ka ring mamatay. At alam niyo po ba, ang sodium is also very important sa functioning ng ating brain. Kasi pag kulang ng sodium yung brain mo, parati kang lutang. Tingnan mo katabi mo, lutang ba yan? Pakainin mo yan ng iodized salt mamaya. Amen?
Imagine mo, sabi ni Jesus, you are the salt of this earth. Amen? Badbaran niya pagka, minsan katrabaho natin, di ba, maraming mga lutang. Magdala ka ng asin bukas sa trabaho. Okay, pag lutang siya, budburan mo siya. Okay? Pero baka makita ng HR niya, baka mapagalitan kayo. Okay, so what I'm trying to emphasize here is salt is used to preserve. What are we going to preserve? This world, this generation is rotting. This generation is already decaying. Amen, nagdedecay na ang generation na ito. At kaya sinabi ng ating Panginoong Jesus, kasi na-foresee na niya dati pa, 2,000 years ago, that this generation is going to decay. At kung sinong magpreserve niyan, walang iba kundi tayo. Amen? I've done a research last night kung paano tayo maging preservation. Research shows that 720,000 people die by suicide every year. 720,000 people die by suicide every year. Would you imagine if any one of us, kung isa sa atin ang may hawak-hawak na ilaw, may hawak-hawak na salt, and encourage that person, hindi siguro yan nagpakamatay. Because the reason na magpapakamatay sila is wala na silang pag-asa. The reason na nagagawa nila yon is because hindi nila kilala ang Panginoon. The reason na ginagawa nila yon is parang walang silbi sa kanilang buhay, whereas Jesus died for us. Amen? Maaasahan ko ba kayo? Maaasahan ko ba tayong lahat na mag-encourage sa mga tao na nawawalan ng pag-asa? Maaasahan ko ba? Ba't walang nag-amen? Maasahan ko ba? Amen. Hallelujah. Promise yun kay Lord, ha? Number 2, 42 to 53% of marriages in the U.S. end up in divorce. Nakakalungkot. 2020 studies, okay, nasa 42 to 53%. Although bumaba siya lately. And according to studies, bumaba siya hindi dahil umiwas silang mag-divorce, kundi ayaw na nilang magpakasal. Kasi nga, natatakot sila dahil nakikita nila mga kaibigan nila na pagka nagpakasal sila, hindi rin naman sila magtatagal. Diba, minsan binibiro mo pa yung kaibigan mo na, hindi rin naman kayo magtatagal. Be careful about that. Okay? Kahit na ayaw mo or hindi ka pabor doon sa napili ng best friend mo, dahil akala mo siguro ikaw pipiliin niya, sasabihin mo, hindi rin naman kayo magtatagal, that's a no. Don't ever declare that. Because there is a power in the tongues. Amen? Yung mga sinasabi natin is very, very powerful. Ano pa? Approximately 41 million people in the world are HIV positive. 41 million. And dati, kala natin, yung mga HIV lang is because of that, mga homosexuals. Hindi. Kagagawan din yan ng mga lalaki at mga babae because they're infected and then hindi sila contented. Even mga mag-asawa, nagagawa pa rin nila yan. Kaya magpasalamat kayo kung ginawa nyo yan dati at hindi kayo nagkaroon ng HIV. That is grace. Amen? Yung mga lalaki dito, huwag kayong mag-smile sa akin, baka may plano pa kayo dyan na Or mga babae din. Hindi lang mga lalaki, mga babae din. Para pantay tayo. Okay? Don't play with fire. Mamamatay ka ng HIV, nakakahiya yun. Nakakahiya. Tapikin mo katabi mo, nakakahiya. Kaya alam niyo yung mga HIV patients, they are not allowed to disclose na meron silang mga ganun na mga sakit kasi nakakahiya. Amen? Pero bakit hahayaan mo na hahantong ka doon kung pwede mo namang i-prevent? Kaya pag meron pa rin kayong ginagawa, kapatid, please stop. Sabi mo, stop right now. Thank you very much. Okay. And then here, 2.26 billion Christians in the world. Ano yung current na population ng world? 8 billion. So which means that approximately 1/3 ng buong populasyon lamang ay mga born-again Christians. And out of that 1/3,
ilan sa kanila ang mga totoong Kristiyano na may hawak-hawak na ilaw, na may hawak-hawak na asin. Even here, hindi lahat dito, mga nandito, who are so-called, who are professing as Christians, are not real Christians at all. Makikita mo yan, paglabas natin mamaya, sa bus pa lang. Sino mga nagbabas dito, magtaas ng kamay? Magtaas ko ng kamay, huwag kayong mahiya. Lord, I pray in the mighty name of Jesus na lahat ng mga nagbabas ng mga ito, magkaroon sila ng sasakyan. Amen. Yung mga hindi nagtaas, sorry kayo. Next preaching na lang yung declaration nyo. Amen? But lahat yon, lahat kayo magkakasasakyan. Kasi yun din naman, alam niyo po, there's a power in declaration. Back in 2012 yata nagbabakasyon si na tatay at nanay. Kami, hindi pa ako primary noon. I still report to Pastor Chem as my primary leader that time. Tapos pag nagbabakasyon sila, allowed po kami na matulog noon sa church center. Allowed kami matulog. And then yung mga Thursday, kasi Friday pa dati yung service. Tapos yung mga magpa-practice ng music team, pag nanggagaling sila ng Ras Al Khaimah or Abu Dhabi, doon sila matutulog sa church center. And then parating dinideclare ni na tatay, sabi niya, one day magkakaroon kayo ng mga flat, one day magkakaroon kayo ng mga sasakyan. Lahat po ng mga natulog doon sa bahay ni na Rev, okay, nagkaroon ng mga flat, nagkaroon ng mga bahay. Amen? Pero wag na kayong matulog doon, hindi na pwedeng tulugan doon, office na yon. But that miracle, that declaration applies to each and every one of us. Amen? Kung nagsasuffer ka ngayon or nahihirapan ka sa bed space or as, ano pa yung mga tawag doon? Mga partition or mga renters, in the mighty name of Jesus, magkakaroon ka ng flat dito, kapatid. Amen? Because the Lord said, if you obey Him, you will be a head and not a tail. Amen? Magkakaroon ka ng promotion. Basta, disiplina lang. Actually, ang problema, hindi po yung sahod natin. Ang problema, yung discipline natin sa paggasto. Huwag kang gagasto ng mas mataas sa sahod mo. Okay? Okay lang na mag-ambisyon. Okay lang yan. Libreng mag-ambisyon. Pero tingnan mo kung natatama ba yung kagustuhan mo. Because otherwise, you will suffer the result of your consequences because of your wrong decisions. Amen? Hindi po nakakatuwa. Minsan napupunta ka sa sa cell group. Okay? Nagsisiksikan kayo doon. Nagsisiksikan. I'm not against. Maganda yung magsiksikan. Pero pag nagpupunta ako sa mga cell group, sabi ko, Lord, kung ano po yung ginawa niyo sa amin, how you promoted us, O Lord God, from salaries hanggang sa mga pagkuha ng mga flat, sa mga sasakyan, Lord, mangyayari po sa kapatid na to, lalo na pag siya yung nag-host ng cell group. Amen? Masarap po na nag-host ka ng cell group. Start lang yan. Huwag kang mapagod. One day, in His time, He will give you what you are desiring. Amen? At hindi lang mga flats. Mga kapatid natin kanina, nakita niyo yung mga anak dito. Dati, nung nagki-kids teacher ako, 10 lang mga tinuturuan namin. Okay? First 15 minutes, nawawalan na ako ng boses. Pero ngayon, grabe, ang dami na natin mga teachers. Ang dami ng mga kids, there are more than 100. Amen? At yung mga kids sa mga ito, praise be to God, dahil ginawa na ng Lord ng paraan para madala nilang mga anak nila dito, makapag-aral sila dito. Amen? It's every family's dream. No, kung yung mga anak nyo nasa Pilipinas pa sila, it's your dream na madala po sila dito, makapag-aral sila with full scholarship. Nothing is impossible with the Lord. Iniisip mo siguro, Pastor, kulang po yung sahod namin para madalang mga anak po namin dito. Take a step of faith. Kasi the more na sinasabi mo yung mga excuses, the more na walang mangyayari. Take a calculated step. Amen? Couple it with faith. Amen? So isang point pa. Let us help preserve, protect, and purify this decaying world by becoming the salt of the earth. Amen? Asan po yung mga actors ko? Meron po akong papakita sa inyo na example. Sabi ko kanina, pabili ng maliit na salt. Pero kung sino man ang bibigyan ko ng salt nito mamaya, gamitin nyo, hindi to anting-anting ha. Siyempre, hindi ko to iuwi. Baka sabi mo, binigay to ni Pastor Lito, blessed yung salt na to. Hindi po ganon. The Lord blesses. Amen? Okay.
Anong laman nito? Asin. Okay. Sa tingin mo, kahit pagbalik-baliktarin ko tong asin na to, nagagawa ba niyang purpose niya? Nagagawa ba yung purpose niya? Kahit pagbalik-baliktarin ko ngayon, anong purpose ng salt? Magbigay ng lasa. Sa tingin mo, nabibigyan ba ng lasa ngayon? Kagaya din po ng grains of salt na to, parang tayo. Amen? Lahat tayo nandito sa salt na to. At tong container na to, this represents the church. Amen? Ano na pag-usapan natin kanina? Tong salt na to, nagbibigay ng purity, preservation, and protection. Okay? So ngayon, kung lahat tayo nandito, makakapag-preserve ba tayo? Hindi, di ba? Kung lahat tayo nandito ngayon, makakapag-protect ba tayo? Hindi. Dapat, ang gawin natin, lumabas yung salt. Okay? O, walang magic dito Lumabas yung salt. Kunwari, nagluluto ka dyan ng sinigang. Lalagyan mo ng salt. So ngayon, pagka kunwari, nagluluto ako, tapos ginanyan ko siya, nagamit na bang kanyang purpose? Amen. Ganon din po tayo. Hanggat hindi natin nilalabas or hindi tayo lumalabas dito sa kwartong mainit na ito, hindi tayo magiging functional salt. Nagets niyo yung Grabe, pinagpuyatan ko pa itong example na to Amen. Praise the Lord. O, sino may gusto ng asin? Sino may gusto nito? O, kunin nyo mamaya, pero hindi to anting-anting Mga VIPs, baka sabihin nyo, mga anting-anting to. Okay. So, nag-gets nyo po ba? Hanggat hindi po tayo lumalabas sa ating comfort zone, hanggat hindi tayo lumalabas at hindi natin gagamitin yung influence natin outside, we can never be a salt of the earth. Amen? Ang influence po natin is not inside the church. Your influence starts outside the church. Tapikin mo katabi mo, your influence starts outside the church. Ngayon, I want a dim light. Grabe, pinapuyatan ko to. Asan yung dim light natin? Ang tagal naman ng dim light na yan. Nag-dim light na. Sabi ko kanina sa technical, dito yung i-dim, wag dyan. Okay. Sige. Pakipatay muna to. Yan. Ops. Huwag nang ulitin. Okay. May nakikita ba kayo dito sa mga tatlong gwapo na to? Huwag niyong tingnan yung mukha nila. Yung nakabitin sa kanila, nakikita nyo? May light, di ba? Kahit pa paano may light. Amen? But I'm going to illustrate to you how illuminate is working. Pagka iilawan ko to, maglayo-layo nga kayo na. O, dito ka. Dito ka pa. Luzon, Visayas, Mindanao. O, dito ka. Diyan, tapos nagdyan ka, tapos dyan. Okay. So, dito ako. Dumating ang Panginoon sa inyong buhay. Lahat tayo yan. Okay? Meron ng liwanag sa buhay natin pero umaandap-andap. Meron ng liwanag sa buhay natin pero hindi natin ginagamit. And then, Jesus came. Inilawan niya. Nakikita mo yung ilaw? May asawa na to Amen. Nakikita mo yung ilaw? And then sabi ng Panginoon, bibigyan ko ng ilaw si Jumar. May asawa na rin yan. 3 anak. And then sabi ng Panginoon, bibigyan ko ng ilaw si Verhel. May asawa na rin yan. Amen. So paglalayo ako dito, tapos bibigyan ko, iilawan ko silang 3, nagre-reflect ba yung light? Nagre-reflect? Ganyan dapat tayo. Thank you so much, actors. Ganyan po dapat tayo. Kung napansin nyo, meron na silang ilaw. Meron na tayong ilaw. Hindi lang natin ginagamit. Pero kailangan talaga na... asan yung ilaw? Let there be light! Ay! And there was light. Yun ang difference. Kasi si Lord, sabi niya, let there be light, and boom! There was light.
Pagkasabi ko kanina, let there be light, tapos mga ilang seconds lang bago nagkaroon ng light. Yun ang difference ng Panginoon sa tayo. Marunong dapat tayo mag-antay. O kasama yun sa script. Amen. Thank you so much. Maliwanag po ba ang aking illustration about light and about the salt? Amen. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Amen? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Paano po nasisira or nawawalan ng saltiness ang isang salt? Number one is contamination. Okay? Or may dumi. Or pag nalagyan niya ng tubig, nababad yan sa tubig, it's still contamination. Nawawala po ang kanyang power. Nawawala po ang kanyang use. Amen? And sabi ng ni Jesus Christ dyan, it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. In the beginning, yung mga early churches, in the early churches after Christ died, pag ang isang tao na tumanggap sa Panginoon ay nagkasala, okay, the church would call that person, would discipline that person. At pagka nadisiplina na siya, babalik siya sa church, hihiga siya dyan sa entrance ng church, and he would allow everyone to trample him down. That is the way early Christians were disciplined. Kung ngayon, gagawin natin yan, sa tingin mo, saan makakarating ang higaan natin? Hanggang Dubai siguro, no? Dahil lahat tayo nagkasala. Dahil lahat tayo matitigas ang ulo. But by the grace of God, hindi na natin kailangan gawin yan. Amen? That's why, do not allow your salt to be contaminated. Amen? Amen po ba? Amen. Warning. Yung warning nga sinabi ko kanina, no? Do not lose your saltiness. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Sabi po ng 1 Corinthians 15 verse 33, bad company corrupts good character. Ang number one na nagko-contaminate sa pagiging Kristiyano po natin is the company na sinasamahan natin. Napansin niyo po ba, ang bait-bait niyo dati? Mas mabait ka ba dati or ngayon? Ngayon. Tingnan natin. Bukas, papasok ka sa office. Okay? Bukas papasok ka sa office. May nagdala ngayon ng adobo. May nagdala dyan ng pagkain. May birthday, tas in-invite ka. Tapos yung mga nag-invite sa'yo, the company of the gossipers. Yung mga company ng mga chismoso at mga chismosa na minsan pinagchismisan ka rin. Dahil gutom ka, PG, sumama ka sa kanila ngayon. Pero sila yung mga sumisira sa'yo. Sila yung mga pinagchichismisan ka. Behind your back, pinagchichismisan ka. Akala mo kung sino. Sip-sip yan sa boss, kaya napuro-promote. Ganyan-ganyan. Kung ano naman sinasabi na, ito. Nakikain ka ngayon sa kanila. Dahil nag-e-enjoy ka, okay, hindi mo namamalayan, nauubos mo yung pagkain nila. Sa tingin mo, anong sasabihin nila? Pagchichismisan ka na naman nila. Tama? Pero kahit hindi mo naubos yon, hindi mo namamalayan, nakikipagkwentuhan na kayo, tapos ang pinagkukwentuhan na naman nila is tungkol sa gobyerno ng Pilipinas, tungkol na naman sa sa company, yung mga delayed na mga sahod, yung katrabaho mo na may kabit, mga ganun. And then nakikipag-oo ka. Don't you think you will be corrupted? Makukorap ka, ang bilis-bilis. Ganyan kabilis ang contamination. Kagaya po ng COVID, di ba? Sinong nag-COVID dito? Na-infect ng COVID? Magtaas ang kamay. Okay? Halos hindi na COVID yung mga iba? Wow, lakas nyo. Okay. Yung COVID, di ba nung may COVID, pagka may isang infected, anong ginagawa? Ina-isolate. Kasi, ano yung purpose ng isolation? Para hindi ka makahawa, hindi ka dapat mag-contaminate. Ganon po dapat sa atin. Pagka ang isang Kristiyano,
Okay? Ang isang Kristiyano is we are vulnerable. Hindi tayo perfect. Minsan talaga manghihina tayo. Okay? Lalo na pagka hindi ka parating nagde-devotion, hindi ka parating nagpe-pray. Okay? Pero isang contamination lang ang inaantay ni Satanas para bumigay ka, kapatid. Huwag mong pagbibigyan si Satanas. Pag maglakad ka sa katrabaho mo or sa trabaho mo, sabihin mo, sa isip-isip mo, huwag ka magsasalita mag-isa, sabihin mo lang, I am the salt of this earth. And I will never allow any contamination to lose my saltiness. Kagaya mo ngayon, very salty ka ngayon, tingnan mo yung kilikili mo. Okay? Joke lang. Okay? Dapat salty tayo. Maalat-alat tayo. Amen? Tapi mo katabi mo, maalat-alat ka ba? That's why, wag mo nang hawakan. Nahihiya na yan. Pag magtaas pa yun mamaya ng kamay, buti na naka-black ako. Pag magtaas pa yun mamaya ng kamay, baka mahihiya na siya. Kaya mga worship leaders, wag nyo na silang pagtaasin ng kamay mamaya. Okay? So do not copy the world or you will lose your saltiness. Wag mong kopyahin ang mundo, kapatid. You can easily lose your saltiness. And what do you mean by that? Do not compromise. Amen? Do not ever compromise. Conclusion. Yay. Ephesians chapter 5 verse 89, for you were once darkness, but now you are light in the world. Diba? Dati sa ano tayo? Dilim tayo. Minsan nga, nasabihan pa tayo. Sinong nasabihan dito ng kampon ka ng kadiliman? Di ba yung pag galit na galit yung mga kalaban natin, kampon ka ng kadiliman, pero don't ever accept that. Pag kami nagsabi sa inyo ng mga ganun, sabi mo, I rebuke you in the mighty name of Jesus. I don't accept that word. Okay? Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Amen? It is expected of us, brothers and sisters, to live and to do what is good, to live righteously, and to speak the truth always. Bawal po sa atin ang nagsisinungaling. Because this world, this decaying world, is observing us. Inaantay lang ng kamunduhang ito na magkamali tayo. Inaantay lang ng kamunduhang ito na mag-compromise tayo, and then that's the end of our story. Amen? But everything exposed by the light becomes visible. And everything that is illuminated becomes a light. So kanina, yung mga actors ko, nung binuksan ko yung flashlight, they were illuminated. At yung illumination na yan, nagiging permanent light yan. Kagaya po sa buhay natin, okay? Mayroon tayong permanent light. Buksan po natin ang ilaw. Buksan po natin ang ilaw nang sa gayon ay makita ng ating kapaligiran, ng mga hindi pa naniniwala kay Kristo na may pag-asa. Okay? Na may pag-asa magbago, na may pag-asa makaahon. So what do you mean by being a light? Okay? Number 1, be an agent of reconciliation. Dapat ikaw na mismo ang maging agent ng reconciliation. Sa family mo, pag may nag-aaway, wag ka na mangingialam, wag mo nang gagatungan, kundi dapat ikaw na mismo ang mag-stop ng mga away sa pamilya nyo. Kasi meron pa rin mga magkakapatid na nag-aaway, ang lungkot-lungkot. Meron akong kakilala, mga magkakapatid na sila, kung kailan pa sila tumanda, saka pa sila nag-aaway-away, malapit na silang kunin ni Lord. Diba? Tapos yung mga anak nila nangingialam. Huwag natin gagawin yun. Dapat tayo na maging agent of reconciliation. Number 2, forgive others just as Jesus forgive you. Pag may nagkasala sa'yo, wag mo nang antayin, kapatid, na 2 days, 3 days, 4 days pa napapatawarin. Sige, papatawarin kita after 48 hours. May ganun ba? Patatawarin kita after 56 hours? No. Ang sabi ng Panginoon, pag kami nagkasala sa'yo, hayaan mo na hindi dapat magsasunset. Sabi niya, wag mong hayaan na magsasunset. Patawarin mo na siya agad. Kaya tapikin mo yung asawa mo. Kung napikon mo siya ngayon, sabi mo, I ask for forgiveness. At pag nag-ask naman siya ng forgiveness, sabi mo naman, pinapatawad na kita, darling. Pinapatawad na kita, babe. Okay? Sabi ni Pastor JM, mahirap na yung walang tinatawag na babe. Okay? Live in generosity.
Help the needy. Amen? Huwag tayo maging selfish. Huwag tayo maging self-centered. Pag may nakikita po tayo nangangailangan ng tulong, extend help. It's okay to pray for that person na nangangailangan ng tulong, pero mas maganda po pagka may pakita ka sa kanya na tulong mismo. Okay? Pagka wala na yung pambili ng rice niya, dahil ang rice niya is basmati or yung pinakamahal na ng mga rice, okay, huwag mo nang sabihin, let's pray for rice to come. Bigyan mo na. Kaya lumapit sa'yo dahil walang-wala na siya. At pag walang-wala na siya, okay, tulungan mo. Amen? Nagkataon lang na wala ka ding maibibigay. Kung wala kang maibibigay, lapit kayo doon sa pwede. So, sa marami. Alam niyo kung sinong mga marami, siguro lapit kayo. Kakatok kayo. At sabi ng Panginoon, kung kakatok ka, pagbubuksan ka. Amen? Your need is only met within your circle. Yung pangangailangan mo, hindi na kailangan manggaling sa US, hindi na kailangan manggaling sa Canada. In fact, dyan sa flat nyo, mayroon at merong tutulong sa'yo. That's how God is using the people around you. Speak encouraging words. When was the last time you have encouraged someone? Minsan kasi mayroon tayong attitude na parang, alam mo yun, imbes na makaka-encourage ka, i-discourage mo pa siya. Kaya so, tuloy sasabihin niya, ganyan ba talaga kayo mga born-again Christians? Ganyan ba talaga kayo mga taga-Wi-Fi? Nagsasakit yung magsasalita. Imbes na ma-encourage ako, na-discourage tuloy ako. Hindi na ako mag-church sa inyo. No, kawawa naman siya. Okay? Tingnan natin, are we an encouragement to the people around us? Tingnan mo katabi mo, are you an encouragement to me? Or am I an encouragement to you? Tanungin mo. Sasabihin niya yan. Sige, sagutin mo. Kung kakilala mo yan, am I an encouragement to you? Kayo mga mag-asawa. Am I really an encouragement to you? Dahil kung hindi ka encouragement sa kanya, then there's something wrong. You are not yet a light, you are not yet a salt. Next is, serve people without expecting any return or any recognition. Serve the Lord without expecting anything because the Lord is a faithful rewarder. Amen? Nasa ministry ka, hindi man siguro nakikita ng mga tao, hindi man siya ganun ka-visible kagaya ng mga music team dito. Okay? Siguro nandiyan ka sa nandiyan ka sa glam or nandiyan ka sa technical na hindi nakikita ng mga tao. But I want you to know, kapatid, God is a faithful rewarder. Yung mga pagpupunta mo sa cell group, na sariling pantaksi mo, yung mga pangsalig mo, panggasolina mo, hindi mo yan hindi mo na kailangang i-refund yan because the Lord is going to bless you. Napansin nyo, the more that you are helping, the more na tinutulungan ka ng Panginoon because you are being used by the Lord. Siyempre siya yung source and you are the resource. Amen? Once you are the resource, hindi ka mauubusan. Mas maganda na ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Next is you have to pray consistently for your family. Ang hirap po that you are a light to other people but you are not a light to your family. Ang hirap po that you are the salt, you are a preserver, you are a protector, you are a purifier for everyone in your network but your family is in danger. Unahin po natin ang ating family. Make sure that they are saved. Make sure that they are the first beneficiary kung anong tulong ang kailangan mong maitulong sa kanila. Demonstrate Christ's love in your daily action. Yung humility ng ating Panginoon dapat nakikita sa atin. Christ is very humble. Up to the end, hanggang sa katapusan na na hinampas-hampas siya. Hindi niya sinabi na tama na ang sakit. May nabasa ba kayo sa Bible? Wala siyang sinabi na tama na ang sakit. Ano ba? Kung ikaw lang sampal, tawag dito, kung siguro sisinturinin ka lang, di ba magwawala ka? Amen? Pero ang ating Panginoon is very humble. Pagka may nagpa-persecute sa iyo, ano sinabi ng Beatitudes? Blessed are the persecuted. Pag may nagpa-persecute sa iyo, hayaan mo lang. Ang Panginoon ang kanilang pinapersecute. Lalong-lalo na pag pinapersecute ka from sharing the Word of God. Amen? Just continue to share the Word of God. Saya mo lang sasabihin na para ka ng parang naging born again ka lang, para ka ng may tama. Okay? Hayaan mo siyang magsabi ng ganun. Siya ang may tama. Why? Kulang siya ng asin. Amen? Kulang siya ng asin. What else?
Use our lives to bring hope to the hopeless. Our lives are a living testimony. Meron akong kausap lately. He is undergoing through a lot of trial na yung trial niya talagang napakahirap in a layman's term medyo mahirap, but I'm always encouraging this person because I know and I can see that one day he's going to stand up here and testify the salvation of the Lord, testify the goodness of the Lord. At walang imposible sa Panginoon. Amen. Use your life as a living testimony. Be humble. Do not compromise. Maintain and protect your integrity. Pagka natitempt ka na gumawa ng kasalanan, tumingin ka sa taas. Sabihin mo, Jesus, is this even worthy to do it? Na magkasala ako. Kundi parang pinapako mo na naman ang Panginoon sa krus. Amen? Jesus did not say, try to become salt and light. He said, you are the salt of the earth. You are the light of the world. These are our identity in Christ. Anong identity natin? Be a salt of the earth and be a light of the world. Hindi sinabi ng Lord, try it. No, do it. Amen? We have to preserve the decaying generation, this rotting generation, this very sinful generation, na parating nire-reject ang Panginoon. We have to be a salt to them. We have to open the light so that the lost will find their way back to Jesus. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid who are doing the sunil. Sa ating mga first-time attendees, okay, you will be undergoing a consolidation topic. And then later on, you will experience the greatest encounter of your life. Dahil sa mga ilaw na mga kapatid na nag-invite, ikaw din maiilawan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. My question, I'm going to leave you this question today. Is your home becoming better every day because Christ lives in you? If not yet, then you have to check. You have to assess. Are you really a light of this world? Are you really a salt of this earth? Is your marriage and your family becoming better every day because Christ lives in you? If yes, congratulations. If not yet, there's still time. Is your workplace becoming better because Christ lives in you? Hindi yung parati mo nang sinasabi, yung company namin, late magpasahod, yung company namin, grabe, they're very inconsiderate. Kapatid, kaya ka nilagay ng Lord dyan sa company yan. It may not be your dream company, but it is the dream of the Lord for you to go there to shed the light. Amen? Maging light ka sa company mo. Nang dahil sa company mo, hindi pa nagko-close nang dahil sa'yo. Amen? Nang dahil sa presence mo sa company mo, hindi pa nagko-close yung company. Because you are still praying for that company. Pero pag umalis ka dyan at nabalitaan mo, nag-close sila, then that's the end. Welcome na naman doon sa pupuntahan mo na bagong company where you will be a blessing. Hindi ka cursed doon, kapatid. Is your business becoming better because Christ lives in you? If not yet, be the salt and the light. And finally, can others see Jesus through your life? Lahat, tumayo po tayo. This is a question that I want to leave you today. Can others see Jesus through your life? Alam niyo po, mga VIPs, welcome po kayo. And alam niyo po ba that you are answered to our prayers? Katulad na sinabi namin kanina, you're not come here for religion. No. We want you to have a relationship with Jesus. Everything starts with relationship. Of course, sa bawat relationship, dapat mayroong sagutan, di ba? Bago ka nagkaroon ng relasyon, dapat sinagot ka muna. So this same simple prayer, ang introduce ko sa inyo, is the same prayer I made when I started to have a relationship with Jesus.
Katulad ng kanta kanina, who else is worthy? Wala na pong iba pang pangbayad sa kasalanan natin, kundi si Jesus. But you know, the good thing about Lord Jesus Christ is, no matter what you have done against Him, gaano pa kalalim, kaitim, katindi ng ginawa mong kasalanan, but He is the God who come here not to condemn your sin, but to save. No? Ang importante kay Lord, yung lumapit ka sa Kanya ngayon. No? What is done in the past is done. The important is, lumapit ka ngayon sa Kanya. He died on the cross. Napanood natin yung Passion of the Christ. Tama? You see how Jesus died on the cross? He has all the reason, an excuse, not to die on the cross. Grabe yung pinagdaanan niya. But He chose it because mahal ka ng Diyos. Di ba sabi nga niya doon, Father, sabi niya, take this cup away from me. But not my will, but yours be done. He has an excuse. Si Lord may excuse siya, valid reason, not to die on the cross. Kasi hindi naman siya nagkasala eh. Tama? Hindi naman siya gumawa ng nagsinungaling. Hindi naman siya nagsakit ng kapwa niya. Hindi naman siya pumatay. Wala. He never done anything wrong. Well, in fact, siya pa yung nagpagaling. Tama? Siya pa yung nagbigay ng mata o nagpakita dun sa bulag at nagpatayo ng lumpo. And yet, people condemn Him. Because why? Dahil wala nang iba pang bayad sa kasalanan natin, kundi sa ating Panginoon si Kristo. His death on the cross is the only way. Yung hindi ko makalimutan, yung sinabi ni Tatay Rev during our EGR when I have an encounter with God. Sabi niya, every time na binabaon ng Panginoon, binabaon yung pako sa kamay ng ating Panginoon, no? Alam mo kung sino nakikita niya? Ikaw at ako. Na alam niya one day, andito ka, maliligtas ka, magkakaroon ka ng relasyon sa Kanya. So, if you're willing to receive this invitation of having a relationship with God, pray this simple prayer with me. No, it's about entrusting your life with God. Okay? Let's bow down our head and let's pray. Sabihin mo, Heavenly Father, I come to you admitting that I am a sinner. Right now, I choose to turn away from my sin. And I ask you to cleanse me of all my unrighteousness. I believe that your Son, Jesus, died on the cross to take away my sins. I also believe that He rose again from the dead so that I might be forgiven of my sins and made righteous through faith in Him. I call upon the name of Jesus Christ to be the Savior and Lord of my life. Jesus, I choose to follow you and believing that my body is a temple of the Holy Spirit. I declare right now that I am a child of God. I am free from sin and full of the righteousness of God. I am saved in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi kasi na scripture, no, if you declare with your mouth that Jesus is Lord, okay? And you and your household, and you will be saved. Amen? Sabi niya dito, and you believe in your heart and that God raised Him from the dead, and you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess faith and saved. So ngayon, yung declaration mo ngayon, that is the start of you having a relationship with the Lord Jesus Christ. The Lord bless you. Pwede mo kayo bumalik sa iyong puan. Hello everyone! Kung kayo po'y na-bless sa mensahe ngayong araw na ito, I would like to encourage everyone to please like, follow, or subscribe and share this video to your friends, to your family, or to everyone that you knew. So God bless and see you until next.